Alam nyo bang pwede na raw mag-enroll sa eskwelahan gamit lang ang iyong cellphone? Ang mga record at ang mga anunsyo ng universidad pwede na rin i-download. Pero ang gumawa nito, hindi isang batikang computer expert, kundi isang 19 anyos na estudyante. Ang reaksyon ng kanyang mga kaklase at ng buong universidad sa kwento ni Fiona Nicolas. Mag-enroll. So, pwede mo malaman kung magkano pa yung balance mo sa tuition fee mo. So, automatic, lalabas yung account balance ko. And so, may balance pa ako. So, yung announcement ng university, automatic mag-notify sa'yo. Tumingin ng grades. I'm going to click the grades. So, yan. This is my grades. First year, first sem, up till now, lahat ng grades ko nandito. Makikita mo. At maging updated sa mga balita sa loob ng university. Buong semester until next year of June, may university calendar para malaman ng mga estudyante kung ano yung meron. Gamit lang ang mga cellphone. Posible na ang lahat ng yan para sa mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Dahil sa PUP Mobile Portal, ang kauna-unahang mobile application ng isang universidad sa bansa. Ang PUP Mobile Portal ay isang libreng app na gumagana sa mga Android phone. Ang utak sa likod ng imbensyong ito, ang 19 anyos na si Gian Scotty Havelona, isang computer engineering student sa College of Technology ng PUP. Ano ba yung pinagmula ng idea na to? Inspiration talaga to create something new talaga na kung saan this is something we can be proud of, lalo na sa Pilipinas. Na kasi I just want to say na tayo yung first talaga na magkakaroon ng isang mobile portal na kung saan using this, you can check your grades, you can enroll. Kasi more on yung mga developers sa social, sa games. So ba't walang gumagawa ng education? Yun yung mas kailangan. Sa tulong ng kanyang mga kaklase at propesor, 2 buwan daw na matyagang binuo ni Gian ang kanyang imbensyon. Hindi nalalayo sa kwento ng founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg ang kwento ni Gian. Created the app na walang alam yung PUP. Nung nirelease ko siya, the next day, pinatawag ako ng university. Kasi nga, ba't may ganun? Ba't may ganyan? So, pinadown lahat ng system ko. Like Facebook, pinadown din sa kanya lahat. And then, kailangan ayusin ko lahat. I-fix ko lahat ng papers, everything, para maging legal. Legal na po kasi, yun nga, binigyan ako ng blessing ni President. Pursigido si Gian na gumawa ng sariling pangalan at iangat ang kanyang eskwelahan. Kaya naman bumuhos din ng suporta mula sa kanyang mga propesor at mga opisyal ng kanyang paaralan. It is now the right time para magkaroon tayo ng Zuckerberg sa Pilipinas. It is now the right time para Philippines naman po ang maging center of IT industry. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga kaeskwela at kaklase ni Gian. Para po sa akin, okay po yung application na yun kasi hindi po sayang sa oras. Madali siyang gamitin kasi one click na lang po, okay na siya. Kapag clinic mo yung SIS, okay na po. Lalagin ka na lang, tapos makikita mo na yung grades mo kaagad. Kahit pa natatangi ang imbensyon ni Gian, nakita ko pa rin sa aming pag-uusap ang kanyang pagiging bata. Just have fun pa rin. Have fun. Huwag niyong tatanggalin yung fun sa buhay natin. Kasi bata pa tayo. Pero sa huli, ang lahat ng ito nakasalalay pa rin sa kung gaano kaseryoso ang gobyerno na linangin at pagyamanin ang mga kaisipan at talento ng mga kabataang Pilipino, tulad ni Gian. Fiona Nicolas nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Alam niyo bang marami raw sa mga aplikanteng Pinoy ang naniniwala na nakasalalay sa swerte ang kanilang kapalaran kung matatanggap o hindi sa trabaho? Kaya sa tuwing sasalang sa isang job interview, hindi raw nakakalimutang magbaon ng Lucky Charm. May nagdadala ng swerteng panyo o kaya ay Lucky Bracelet. At ang pinakapopular ay ang pagsusuot ng kanyang swerteng damit. Ito ang napatunayan sa survey na isinagawa ng Monster Philippines, isang online career company. 76% ang sumang-ayon na hindi lang basehan ang resume sa pagkakatanggap sa trabaho. Kailangan daw ang anumang uri ng pampaswerte.
Ang paniniwala raw sa swerte ay kultura na nating mga Pinoy na namana pa natin sa ating mga ninuno. Noong araw, ang tawag sa lucky charm ay anting-anting, agimat o bertud. Dagdag pa ng isang psychologist, nasa panahon daw kasi tayo kung kailan ang pakiramdam ng maraming Pilipino ay salat tayo sa asenso, kung kaya't umaasa tayo sa mga bagay na makakapagpaluwag ng ating mga problema. Walang masama sa paniniwala sa swerte, pero huwag lamang po nating kalimutang sa paghahanap ng trabaho, ang ating karanasan, kakayahan at kaalaman ang siya pa ring batayan ng kwalifikasyon. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.